Ang pari nga na ito ay nakapagpatapos ng mahigit 100,000 ng mga estudyante. Halina't sabay-sabay natin siyang kilalanin sa bagong episode ng Usapan with yours truly. Paano nga ba nakapagpatapos ng mahigit 100,000 estudyante ang paring ito na kahit siya mismo walang-wala rin? Nagpatayo po siya ng libreng paaralan para sa mga mahihirap. Kasama na dyan ang libreng tirahan, damit, pagkain, at kung ano-ano pang kailangan ng mga bata. Hindi lang po ito matatagpuan sa Pilipinas dahil meron din ito sa Korea, Mexico, Brazil, Guatemala, Honduras, at Tanzania. Lahat ay ibinibigay ng libre. Ito na yata ang natatanging private school na exclusive lamang para sa mahihirap. Ang pari na ito kahit gaano siya ka-busy, hindi siya nawawala ng panahon para sa sarili at para sa Panginoon. Dahil lagi siyang merong panahon para sa pag-i-exercise, para sa kanyang physical health. At mas lalong hindi siya nawawala ng panahon para sa Panginoon. Laging meron siyang oras para sa pananalangin. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba talaga ang sikreto sa likod ng kanyang charitable works. Ano yung kanyang sikreto kung paano niya nasusustain magpahanggang ngayon yung kanyang charitable works. Meron po siyang 3 debosyon na itinuro sa mga bata. Unang-una na ay yung debosyon sa banal na Eucharistia dahil sinabi niya, kung wala ang banal na Eucharistia, ang lahat ng kanyang ginawa ay guguho. Kaya naman, kung kayo'y makakapunta sa kanyang ipinatayong charitable institution, laging merong tabernacle or laging merong chapel sa bawat building. Ang pangalawang debosyon ay ang debosyon sa Mahal na Birheng Maria. Isa po siyang deboto ng Mahal na Birhen ng mga Dukha, Our Lady of Banu, o mas kilala rin bilang Our Lady of the Poor, the Virgin of the Poor. Ang mga batang nag-aaral doon sa paaralang pinatayo niya, gabi-gabi po nagdarasal ng Santo Rosario. Sabi nga ng mga sisters, maituturing nga na ito ang isa sa pinakamalaking sekreto sa likod ng charitable works ng paring ito. Dahil sinasabi, dahil sa pananalangin at sa gabay at tulong ng Mahal na Birheng Maria, Birhen at Ina ng mga Dukha, patuloy pa ring lumalago ang charitable works na ito, hindi lang sa loob, pati na rin sa labas ng bansa. Ang pangatlong debosyon ay debosyon sa mga santo. Ang mga bata doon, meron silang catechism at ikinukwento din sa kanila tuwing linggo ang buhay ng mga banal, ang buhay ng mga santo, para maging gabay nila sa pagtahak tungo sa daan ng kabanalan. Itinuturing nga ng paring ito ang mga santo bilang champions of God, the gold medalists of God. Mga taong namuhay ng banal at naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang pari din na ito, marami siyang natanggap na awards dahil sa kanyang mga nagawa at pagtulong sa mga mahihirap. Pero ganun pa man, nanatiling mapagkumbaba ang paring ito. Hindi lumaki yung kanyang ulo, hindi siya naging palalo, bagkus mas pinili niyang maging mapagkumbaba. Yung kahit dumating na sa punto na nagkaroon siya ng malubhang sakit, yung sakit na walang lunas, ni minsan hindi niya kwenestyon ang Panginoon. Hindi niya sinumbatan ito. Bagkus tinanggap niya ito ng buong puso bilang isang regalo at bilang isang malaking biyaya mula sa Diyos. Kahit ganun pa man, nangihina na ang kanyang katawan, pero hindi pa rin siya nagpahinga. Patuloy pa rin ang kanyang pagmimisyon. Tuloy pa rin ang kanyang pagdaraos sa misa, pakikinig ng mga kumpisal, pagbibigay ng mga sermon. Ang paring ito ay napakagaling magsulat, napaka-eloquent. At dahil nga nanghina na yung kanyang katawan, boses na lang ang kanyang puhunan. Kaya naman, yung kanyang mga sermon ay re-record. Kaya naman maaari pa nating mapakinggan ang kanyang boses through recordings at marami pa tayong matututunan mula sa paring ito. Sino nga ba ang paring aking tinutukoy?
Siya po ay walang iba kundi ang kapitapitagang Aloysius Schwartz, ang tagapagtatag ng kongregasyon ng Sisters of Mary at Brothers of Christ. Siya rin ang paring nasa likod ng kilala ngayong paaralan bilang Boys Town at Girls Town. Last 2015 siya nga ay dineklara ni Papa Francisco bilang venerable. Maaari ninyo din pong bisitahin ang kanyang libingan na matatagpuan sa Sisters of Mary Girls Town Complex sa Biga, Silang, Cavite. Ang kanya pong mga labi ay nakalibing sa lone replica ng Apparition Shrine or Chapel ng Virgin of the Poor sa Pilipinas. Yung mga batang napagpatapos ng paring ito, they consider themselves as living testament, living miracle of Father Ann. And ako bilang isa rin ako sa nabiyayaang makapag-aral doon sa school na kanyang pinatayo, I also considered myself as one of them, one of the miracles of Father Ann. And siguro masasabi ko talagang siya rin ang dahilan or siya rin ang inspiration sa likod ng ating apostolate, itong Media Alberione. Dahil kung ano man yung natutunan ko sa loob ng school na yon, ay aking ibinabahagi sa inyo through online. Hawak-hawak po natin ngayon ang relic card ni Venerable Aloysius Schwartz. And yung telang nandirito ay second class relic. Abangan ang ating mga susunod pang itatampok dito sa usapan. Ito po ang inyong hermano nagpapaalala. Yes for holiness. Amen to love. Maraming salamat.